pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Israel at Iran nagkasundo na para sa ceasefire ayon kay US President Trump. Ronda Pilipinas. Siya talaga nag-report, no? Si Mr. President. Ginawa natin reporter. Pag-uwi ng unang batch ng OFW repatriates mula sa Israel na antala. Ronda Pilipinas. Mabigat na epekto sa agrikultura ng big-time oil price increase, ikinabahala ng isang farmers group. Ronda Pilipinas. Naka-display na oil painting sa isang gallery sa Florence, Italy, nasira ng turistang nagse-selfie. Ronda Pilipinas. Kai Soto sasama sa gilas para sa FIBA Asia Cup. Ronda Pilipinas. Magiging ganap na bagyo ba ang LPA na nasa loob na ng PAR? Ang sagot mamaya sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Chris Aquino patuloy na lumalaban sa kanyang 10 autoimmune diseases. Ronda Pilipinas. At siningil ng employer sa empleyado ang pagpapatahi ng uniforme. Alamin natin ang kaparusahan, yung siningil o yung naningil sa NBI, nako bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na may mga relasyon na binubuo o na binubuong dahil o hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot maiwan? Ronda Pilipinas. Totoo nga bang bullying capital of the world ng Pilipinas? Is it a fact or fake? Alamin. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Akala ko wag mong pansinin ang naninira sa'yo. Akala ko ganun ang dating eh. Hoy, ngayong tumaso ang presyo ng gasolina, ang binabanggit ng mga manininda at saka sa lahat ng mga negosyante, tataas na daw ang kanilang mga presyo dahil sa presyong itinaas ng ating gasolina. Domino effect na. Yan na yun. Yan yung sinasabi nila, domino effect. Dahil sa pagtaas ng presyo ng mga gasolina. Kaya nga sabi ko, pare, nung ako'y nagkape kahapon, sabi ko, bakit ang mahal ng kape mo? Bakit nga ba? Sabi niya, mahal na ho yung gasolina. Ba't mo nilagyan ng gasolina yan? Ah. Magkakape ako, ba't nilagyan mo ng gasolina? Dapat tinanong mo muna, ano ba nilagay mo dyan? Diesel o gasolina talaga?
Oh, kasi diesel ako eh. Sabi sa'yo eh. Ikaw mapupuruhan eh. Bakit ang mahal ng kape mo? Pasensya na kayo, sir. Tumaas kasi ang gasolina eh. Sabi ko, kakataas lang. Bakit? Ilang buwang ba yung stock nyo dyan? Nung binili nyo yan, mura pa. Tama. Di ba? Kung tutusin yung mga kumpanya ng langis, binili nyo yan langis na yan, hindi naman yan kahapon at hindi naman yan last week. Tagal na. Not even 2 weeks ago. Di ba ang inventory niyan ay buwan-buwan? Yung iba nga 2 buwan eh. At ang nangyayari, minsan iba dyan, buffer stock. Ayan, yan pa. Paano nangyari na kapag automatic tumaas doon sa world market, tumataas ang mga presyo ng mga produktong petrolyo? Hindi naman epektado yan. Kailan nyo ba binili yan? Exactly. Hindi ba? Gusto nila damay-damay para lahat may excuse, lahat daw kikita. Ano man naman, O kaya nga, negosyo. nakakapagtaka lang, bakit tumataas itong presyo ng mga gasolina? Dapat tataas yan after some time. Di ba? Kumbaga, nabili nyo naman yung gasolina na yan, kahapon lang tumaas eh. Bakit tinaas nyo na yung mga presyo ng mga bilihin ninyo? Di ba? Isipin mo. Dapat, kayo ba bumibili ng para i-stock o inventory sa inyong mga, ano ba tawag doon? Mga tangke. Di ba? Sa ilalim, Yes. di ba? Nabili nyo ba yan kahapon din? Hindi. Oh, Hindi yan. katataas lang ng, tapos ang balita, ang sabi ng isang ekonomista, bumaba ng $7 to $10 per barrel. Kung bumaba na doon, ba't tinaas nyo pa? What's wrong? O dapat yata medyo kumausap tayo ng mga eksperto. Yung mga eksperto sa presyuhan. Alam mo kung ano magandang tanong sa kanila? What happened, Vela? What happened, Bella? Pambihira kayo. Alam mo sa umaga, meron kaming listener doon, tuwan-tawa kay Anton. Lahat naman natutuwa dyan lalo na pagka niloloko niya eh. Inihambing siya, alam mo kanino? Kanino? Kay Belia Flores. Kaya pala what happened, Bella? Kaya what happened, Bella Flores. Yan. Abangan nyo lalo na doon sa mga magulang. Mapapansin nyo yan pagbili ng mga sapatos ng mga bata, mga notebooks, mga bag. Makikita nyo yan, mararamdaman nyo tumaas ang presyo. Ang sasabihin sa inyo, tumaas yung gasolina. Bakit? Kailan ba tumaas yung gasolina? Kailan lang Sandali, nagsabi ba ang DTI na pwede sila magtaas? Yan hindi ko alam. Dapat may petition yan, di ba? Di ba? May hiling. Di ba? May hiling. May SRP ang DTI para dyan. Bakit ganun? Kaya ako, nagpapatawa lang ako dahil doon sa kape, ba't niya nilagyan ng gasolina? Pero kung tutusin, hindi dapat ganun yun. Di ba? Dapat nga makausap natin ang DTI na automatic ba yan na kapag tumaas yung gasolina, sa bagay, alam mo kung ikaw ang tawag dito, ang negosyante. Talaga naman tumaas yung gasolina mo ng 5 pesos. Kanino mo ibabawi yun? Exactly. Saka ang pagtaas po ay sinuspend 2 installment eh. Isa ngayon, isa sa Webes. Oo. Pero bumaba na yung presyo ng Crudo. per barrel sa international market. Bakit itutuloy nyo pa yung pagtaas? Ay, nako. Buti hindi ka tinanong nung barista doon sa pinagkapehan mo. Hindi, sanay na yun sa akin. Hindi, buti hindi ka niya tinanong neto. Sir, full tank ba? Hindi full tank, full cup. Full tank. Kasi kape, pare. Tama. Kaya full cup. Hindi, sinasabi kasi doon ibabawi. Di ba nagtatagtas ang gasolina? Tinanong mo ba tumaas yung kape, di ba? Ay, yung presyo. Kasi tumaas yung gasolina. Dapat tinanong mo, bakit sinabi ko bang full tank? Full Full cup, pare. Kasi baka mamaya bawasan yung kape ko eh. Tama. Di ba? Yan. Baka pwede nating, mamaya siguro i-try natin. Kausap ko si Ate Juday kanina at saka si Kuya Drew. Sabi ko, baka pwede makakausap tayo ng isang eksperto na pwede magpaliwanag sa atin. Isa ang dalawa yung tax ng gasolina. Isang VAT at saka excise tax. Double whammy. Dalawa, di ba? Alam nyo, sinave ko dito. Pakinggan nyo ako. Sandali lang ho ito. Bukas na bukas, tapos na tayo. Sakto, bukas sa isang boses. Bukas na to. Lalo na nawala. Sa gasolina, pag walang VAT at saka excise tax, ngayon ay 54.10. Okay? Tama. 54 pesos 10 centavos dahil sa pagtaas. Pero pag walang VAT yan at saka walang excise tax yan ay 38 pesos and 30 centavos. Sandali, yung 54 dahil may mga tax na. Excise tax at saka VAT. Ba't parang mura yun sa'yo? Dito, wala sa 54 ang gasolina eh. 54 nga ito. Dito, wala sa 54 ang gasolina dito. Nasa 60 na mahigit. Tingnan mo nga yan. Dito lang si pinapagpaggasan ko dito sa Mesho Boulevard. 60 pesos kagabi. 62 na ngayon. Tingnan mo yan. Ito namang nalistahan ko naman. Diesel naman. Okay. Diesel naman nasa 51.60. 51.60. Pero pag walang
excise tax at walang VAT, ang presyo niya nasa 40.07 lang. Wow naman. Yeah, oh. Kita nyo? Ngayon, tanungin natin. So, kung walang excise tax at saka VAT, ano mangyayari sa Pilipinas? Ano ang epekto nito sa atin? Diba? Hindi pwede yan. Sinasabi ng gobyerno, hindi pwede. May plano na kami sa mga tax na yan. Hindi pwedeng tanggalin yan. Ang ibibigay namin, ayuda. Subsidy. Subsidy lang ang pwede namin ibigay sa inyo. Ang problema, hindi lahat mabibigyan. At hindi mo sure kung lahat makakatanggap. Oo. Yung pagkaka-research ko po kanina, kasama po yata lahat ng pati mangingisda na gumagamit ng diesel at gasolina, kasama sila doon sa ayuda. Ay dapat lang, kasi sila pinakamapupuruan. Ang problema dito sa mga jeepney drivers na traditional, pagka daw kayo hindi consolidated, wala kayong ayuda. Bye-bye ayuda. Yun yung tinatanong ko kahapon. Bye-bye ayuda. Kapag hindi kayo consolidated, hindi na raw kayo, parang ang sabi ng LTFRB, hindi na kayo pwedeng mag-rehistro at mag-renew ng mga prangkisa ninyo kasi hindi na kayo miyembro. Kasi pagka hindi kayo consolidated, hindi kayo bibigyan. Parang lumalabas na kolorum sila kasi hindi sila consolidated eh. Doon sa mga nananawagan ng mga tricycle driver, kay mayor nyo kunin. Si Mayor. Mabait siya si Mayor. Nagbibigay yan. Sana na mabigay. Sabay ka rin yung tama. Magandang araw, Pilipinas. Live na lang na tayo sa DWIZ News Nationwide. Live na tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanina mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong nagiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita natin, antala ang biyahe pauwi ng unang batch ng overseas Filipino workers mula Israel matapos magsara ang Qatari airspace kasunod ng pag-atake ng Iran sa base militar ng Estados Unidos sa Qatar. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Gakdak, pinababa ng eroplano ang kanilang grupo bilang pag-iingat sa Iranian missiles. Kasama ni Secretary Gakdak ang 31 OFWs mula sa Israel, Jordan, Palestina at Qatar na nagpasaklolo sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin sa terminal ng Doha Hamad International Airport ang grupo ng mga Pilipino. Ronda Pilipinas. Samantala, ikinabahala ni dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, Chairman ng Federation of Free Farmers Cooperative, na may agarang epekto sa produksyon ng mga agri-products ang big-time oil price hike. Ipinaliwanag ni Montemayor na karaniwang ginagamit ang oil products na katulad sa pagsasaka tulad ng mga farm machineries at sa mga pangingisda. Kung tataasan niya ang presyo ng produktong petrolyo ay tiyak na lalaki rin ang gastos ng mga mangingisda at mga magsasaka. Ang immediate impact yung sa presyo ng diesel sa gasolina. For example, yung mga mangingisda natin, ang ginagamit po nila sa kanilang mga makina, sila yung pumalaot sa gasolina, diesel po sa mga irrigation pa, mga makinarya, kakaroon po ng impact. Bukod dito, inaasahang madaragdagan din ang gastos ng mga nagbebiyahe ng mga agricultural products tulad ng mga truck na nagdi-deliver ng bigas, tubo, baboy at mga gulay. Nagamit ng mga farmers natin yung mga sakyan, mga jeepney, mga tricycle, mga truck sa paggalaw po ng kanilang mga produkto. Talagang automatic lahat yan. Pagka gasolina pinag-usapan, lahat talaga tataas. Lahat ngayon dinideliver sa mga truck, sa mga jeepney, lahat ng gumagamit ng gasolina, pati yung mga makinang malalaki. Yan po ang tinig ni dating Agriculture Secretary kasalukuyang Federation Free Farmers Cooperative Chairman Leonardo Montemayor sa panayam exclusive ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. DOJ aminadong mabagal ang investigasyon sa kaso ng nawawalang mga sabungero. Alamin natin ang report ni Patrol 24, June Samson. Kuyang June, go!
Aminado si Justice Secretary Crispin Remulla na may mga kasong mabagal talaga ang proseso dahil kinakailangang makakalap ng mga sapat na ebidensya. Iginiit ni Remulla na hindi dapat pabara-bara ang paghawak sa kaso ng 34 na nawawalang mga sabungero na una nang sinabi ng isa sa mga akusadong si alias Totoy na pinatay at inilibing na ang mga labi sa Taal Lake sa Batangas. Kaugnay niya na itiniyak naman ng DOJ na hindi pinababayaan ng gobyerno ang kaso ng mga missing sabongero. Katunayan niya ay may mga karagdagang ebidensya pa kaugnay sa pahayag ng akusado. Samantala, inamin ni Remulla na may koordinasyon na sila ni PNP Chief General Nicolas Torre III para sa investigasyon mula sa mga ibinunyag ni alias Totoy. Patrol 24. Kuyang Jun. Kuyang. Ito ba yung kasama sa kwento ni Totoy yung itinali sa sako? Hindi masyadong detalye ni Secretary Remulla kung kasama yan dyan. Kasama daw yata doon sa parang ano yung sinabi mo kanina? Sa Lawa? Ano yun? Saan inihulog? Sa Taal Lake. Sa Taal Lake? Doon sa may bahagi ng Batangas. Oo, itinali daw. Una, parang pinatay na tapos nilagay sa sako at tinali. Parang doon ba, hindi ba pwedeng simulan doon ang investigasyon ng DOJ, Kuyang Jun? Kasama yan doon sa pagsisimula ng investigasyon at katulong ng DOJ. Tinap na ng DOJ ang PNP personal na kausap niya si General Torres at nakipag-ugnay na rin ng DOJ sa Philippine Coast Guard para mahiram o magamit yung mga technical divers ng PCG na siyang magsasagawa ng pagsisid. Ang problema doon, pagka napatunayang isang beses nagsinungaling, hindi na paniniwalaan yan, Kuyang Jun, no? Yun nga yung tinatanong namin sa kanya kahapon sa ambush interview. Ano ba yung gano'ng kataas ba yung credibility itong si alias Totoy? Yun. Dapat ang ini-examine o tinitingnan ang background nitong nagsasalita ng witness sa Kuyang. Matinding pagsusuri yung ginagawa ngayon ng DOJ kay alias Totoy dahil kung mapapatunayang mataas yung kanyang kredibilidad, posible raw na ipasok siya sa Witness Protection Program sa ilalim ng DOJ. Yun yata ang gusto ni Katotoy, no? Makapasok sa Witness Protection Program ng gobyerno. Oo. Bukod pa kay alias Totoy, may isa pang akusado rin na kinakausap na rin ng DOJ para mag-corroborate yung kanilang mga statement. Oo nga, medyo matagal-tagal na rin yung kaso. Ilan yung sabungerong hinahanap natin, Kuya Jun? Sa una, yung initial na informasyon ay ang kumpirmado yung 34 yung nawawala. Ito yung mga naghain ng formal na reklamo ng kidnapping. Pero din sa pinakahuling pahayag ni alias Totoy, umaabot na raw na mahigit 100 yung pinatay at dinispatcha, sabi niya, dinispatcha nung sindikato. Pero 34 lamang yung naghain ng formal complaint. Saka nagkakalituhan doon sa numero. Buti na lang nilinaw mo, Kuyang. That's good. Okay, pakitutukan na, Kuyang Jun. At kung may bago ka dyan, sigawan mo lang kami dito, ha? Yan ang araw-araw nating hinihinga ng update kay Secretary Remulla dahil mainit at kontrobersyal itong nasabing kaso ng missing sabongeros. Okay, maraming salamat. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, alamin natin ang pinaka-latest weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Okay. Binabati natin si yung anak ni Atty. Rante kahapon, si ang tawag ko doon BBM eh. BBM sino? Kasi ang pangalan ng bata Marcos eh. Si Marcos. Yeah. Si Marcos. Tawag ko doon si BBM. Happy birthday, baby. Happy birthday. Malaki na yung bata eh. Okay. Alamin natin ang ating live weather report. Nakakuha na ba ng regalo sa'yo? Ano? Kumuha na ba ng regalo sa'yo? Humingi na ba sa attorney? Hindi eh. Buti naman. Umuwi lang ng maaga. Eto na! Alamin na natin
Ayan. Ikaw usually, kung alam niyo lang, usually si boss ang nauna magsabi kasi maaga ka pumapasok. Oo. Tony, uwi na ako. So, ano pala? Sabi niya, pare, una na ako ngayon, ha? O siya, eto, alamin na natin na magiging latest sa lagay ng panahon dahil may binabantayan po tayong LPA o Low Pressure Area na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. So, dito na ako sa aking magic laruan. Magic laruan talaga no? Sa latest sa Tropical Cyclone Formation Outlook na inilabas ng Pag-asa, ngayon lamang 10 in the morning, huling namataan ang nasabing LPA na sa may western section ng ating bansa. 365 kilometers west of Iba, Zambales. Kasalukuyang may katamtamang chance na po ito, medium chance na mabuo bilang isang ganap na bagyo o tropical cyclone within the next 24 hours. Kaya patuloy natin yan tututukan. Kasalukuyan ng nasabing LPA ang tutulong na magpalakas ng bahagya sa southwest monsoon o hanging habagat na mararanasan po ng western sections at na malaking bahagi ng bansa. Kabilang na po dyan ang Metro Manila. Habang ang nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, makakaranas pa rin kayo ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rains and thunderstorms. Dulot naman po yan ng localized thunderstorms base sa data na nakalap ko kanina sa Metro Manila. Kung kahapon nagulat kayo around 2-3 in the afternoon, naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa at nakaranas tayo ng moderate to at times heavy and intense rainfall. Asahan yan mamaya around 6-7 p.m. onwards. So asahan natin na ating gabi ay magiging malamig pero maulan at asahan na meron naman mga lugar na babahain dito sa ating bansa. Sa latest tropical cyclone threat potential ng Pag-asa, nakikita sa week ng June 23 to 29 si Sepat, halos hindi na siya nakikita sa ating monitoring domain. Meron pang inaasang isang TCLV o namumuong weather disturbance sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa eastern section pero mababa ang tsansa na maging ganap na bagyo. Ito ay maaaring mag-develop at lumawak within the week of June 30 hanggang July 6 at maaaring tumawid ito sa loob ng ating PAR within the next week or so. Ngayon naman, alamin natin na magiging lagay na panahon sa susunod 3 araw sa mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Unahin ko muna Metro Davao. Clear skies and good weather tayo hanggang Thursday pero mga pag-ulan magpapatuloy o babalik po yan by Friday 25 to 32 degrees Celsius. Metro Cebu naman, isolated rains and thunderstorms. Ibig sabihin, may halong kulog at kidlat ang Wednesday at Friday. Pero Thursday, ayan na naman yan. Ayan na inaabangan mo. Ayan na. Kailangan ayaw pala ni paring weather ng English. Gusto niya Tagalog. 25 to 32 degrees ang agwat ng temperatura sa Metro Cebu. At sa Metro Manila naman ako. Ganun din, Wednesday at Friday may halong kulog at kidlat. May talaga yun, no? Maganda na Thursday. May isa ba? Pag ito, Thursday Thursday, puro malalakas naman to, pare. Malalakas na kulog at kidlat. Ayan. Magaling to. Ano? Parang mainit na ulo, pare. Tapusin ko na ba? Oo, tigilan mo na. Sige, 26 hanggang 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Mamaya na to. Meron pa. Mamaya natin yung update yan. Sumikat ang araw. At nung sumikat ang araw, kumulog. Sandali, pagbigyan mo. Ano sabi mo? Ayan. Pagsikat ng araw. Pagsikat ng araw, kumulog at kumidlak. Ay, mahihina ayaw sa'yo. Siguro. May 29 Siguro, sabi ni Winner, inuuto na ako nitong dalawa to. Alam mo kung bakit? Palibasa, iniwan niyo ako dito sa radio booth, ha? Bale, baka bukas makakasama ka na namin. Miss ka na namin dito, lalo na bigla kang tatawa eh. By 29 ng umaga, sumikat ang araw. Asahan pong lulubog ito sa ganap na alas 6:28 ng gabi. Swipe ko raw to pero walang nangyayari. Kaya yan muna ang aking latest weather report. Whether you like it or not, ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Ito, reminder lang po sa mga kababayan po natin na nakikinig, nanonood at nagpa-follow, ha? Lalong-lalo na sa mga nanonood sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Isang reminder lang po sa ating mga kababayan, huwag matakot. Huwag matakot. Magpakonsulta sa tuwing makakaramdam kayo ng sakit dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat tayo ay membro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package. Para sa karagdagang impormasyon po tungkol diyan, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Yan, pagpasensyahan nyo na yung aking boses. Ako'y
Okay lang naman, may sipon at konting ubo. Ayan. Pero hindi na natuloy. Okay. Jesus name, talagang matutuloy. At speaking of PCSO, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Ronda Pilipinas. At ngayon tanggap po tayo ng isang report. Paghahanda ng gobyerno, dapat ipagpatuloy kahit may ceasefire. May ceasefire na sa pagitan ng Israel at Iran. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Dapat na patuloy pa din tayo maghanda for the worst o sa mga maaaring masamang mangyari at magdasal para sa mahusay at ligtas na kalagayan ng ating mga OFW sa gitnang silangan. Itinayag ni Senator Amy Marcos sa kabila ng pahayag ni U.S. President Donald Trump na nagkasundo na ang Israel at Iran para sa dahan-dahang ceasefire na maaari daw humantong sa opisyal na pagwawakas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Senator Marcos, dapat na pag-ibayuhin pa rin ang paghahanda para sa posibleng epekto sa ating ekonomiya lalo na sa presyo ng produktong petrolyo na nangyayaring hidwaan sa pagitan ng Israel at Iran. Umapila ang senador na huwag ituloy ang second round ng malaking dagdag sa presyo na langis sa harap ng sinasabing ceasefire. Git na senadora, sa tuwing tumataas ang presyo na langis, nakaka-apekto ito sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Kaya dapat niya maging maingat sa pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo, lalo na sa diesel dahil direkta itong nakaka-apekto sa ating supply ng pagkain. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, sa pilang metodong lakas sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, isa pa bang report? Wala pa yata yung report. Kuyang Winner, wala pa yata yung isang report. Wala pa? Okay. Andiyan na. Sige, ito na. Isa pang report. Department of Tourism nagpaabot ng 1 million pesos na tulong sa cultural hub na hiyas ng Bulacan Cultural Center sa Malolos. Alamin natin ang report ni Kuyang Louie Angeles. Kuyang Louie, go! Yes, magandang umaga. At dito mapormal ng pinagkalooban ng Department of Tourism ng estado ng pagiging cultural hub ang Hiyas Bulacan Center sa loob dito sa lungsod ng Malolos. At ito ay isang 54 taong gulang na infrastruktura at ito ay may disenyo na brutalismong arkitektura na itinayo pa noong panahon ni Ginang Imelda Romualdez Marcos. At ito ay tinawag na ngayon na cultural center ng lalawigan ng Bulacan. At ito ay pag-ibayuhin ng Department of Tourism ng Bulacan dito sa buong lalawigan. Kaya nananawagan ang lahat ng mga municipal tourism din, sa mga municipal tourism na dapat tangkilikin at ito ay pag-ibayuhin ang cultural hub dito sa lungsod ng Malolos. Mula rin sa Bulacan Metro Patrol, Louie Angeles para sa impilang may todong lakas, DWIC, pabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, kinabahala ni dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, chairman ng... tapusan natin to, no? Ilipat natin, ha? Samantala, kumpirmado na ang repatriation ng 76 na overseas Filipino workers sa Israel. Ito ay ayon kay OWA Administrator at DMW Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan ay sa gitna pa rin ng bakbakan sa gitna ng Israel at Iran. Sinabi ni Yusek Kaunan na ang mahigit 70 mga Pilipino na kumpirmado na ang repatriation ay mula sa mahigit 200 OFW na nagpahayag ng kagustuhang makabalik na sa Pilipinas. Inaasahang darating ngayong araw ang unang batch ng mga Pilipinong ni-repatriate mula sa Israel na binubuo ng 26 na mga OFWs.
habang inaasahan ding makarating ang 50 Pilipinong bahagi ng ikalawang batch ng repatriates anumang araw ngayong linggo. Ayon sa ahensya, merong mahigit 30,000 OFWs ang naninirahan sa Israel. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pang report. Sa Lisisa Mall, nahuli agad sa hot pursuit ng mga pulis gamit ang cellphone tracker. Alamin po natin ang report mula sa DWIZ News FM Naga, si Richard Cecilio. Richard, go! Isang insidente ng salisiang naiulat sa isang mall sa Triangulo, Naga City alas 6:30 ng gabi kung saan nawala ng cellphone at perang isang cashier. Ngunit agad namang nahuli ang suspect sa isinagawang hot pursuit operation sa Pili, Camarines Sur. Kinilala ang mga biktima na sina Armin, 66-year-old, negosyante at residente ng Barangay Diangdang, Naga City, at si Jubilin, 23-year-old, isang service crew, cashier at residente ng Barangay San Miguel, Bato, Camarines Sur. Ayon sa ulat, pagbalik ni Jubilin mula sa comfort room patungo sa kanyang pinangangasiwaang stall, napansin niyang nawawala na ang itim na cash drawer na naglalaman ng kanyang personal na cellphone na iPhone 13 at perang kita ng tindahan. Agad niya itong inireport sa pamunuan ng mall at tumawag sa kanyang kasintahan upang itrack ang cellphone. Sa tulong ng phone tracker, natunto na ang lokasyon ng cellphone ng ito ay papunta na sa Pili, Camarines Sur. Kaagad itong ipinaalam kina PSSG Benji Calio at Patrolman Arvin Anasin, mga naka-duty na motorcycle cop sa Barangay Karoyroyan, Pili, Camarines Sur, sa pangunguna ni Police Captain Lisa Jane Altesa ng Camarines Sur Police Provincial Office, CSPPO, mabilis na ikinasa ang hot pursuit operation. Natukoy ang sinasakyang bus ng suspect, isang Bobby's Liner sa Barangay San Agustin, Pili, gamit ang tracker. Pinasok ni na PSSG Calio at Patrolman Anasin ang nasabing bus at natukoy ang suspect. Batay sa description na ibinigay ng biktima, nakuha sa kanya ang nawawalang cash drawer at kaagad siyang inaresto. Kinilala ang suspect na si Julmar alias Jomar, 42 anyos, walang trabaho at residente ng 404 Unit F Bonnie Avenue, Mandaluyong City. Dinala siya sa Pili MPS para sa dokumentasyon bago siya itinurn over sa Police Station 5 sa Naga City para sa kaukulang disposisyon. Patuloy investigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente habang inihanda ang kasong isasampa laban sa suspect. Mula sa DWIC 95.1 News FM Naga, Richard Cecilio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Alam mo, makakatakas ka. Yung pala nahuli sa magitan ng tracker. Mga telepono ngayon, may tracker na no? Ayan, nahuli. Kaya maganda talagang ibabalita natin yung mga ganyang balita para magdalawang isip itong mga cellphone snatcher na ito. Samantala, tanggap tayo ng isa pang report. Totoo nga ba na bullying capital of the world ng Pilipinas? Ha? Bakit? Alamin natin kung fact or fake. Sa Pilipinas, isa sa mga malalaking issue sa mga paaralan ay ang bullying. Ayon sa mga pag-aaral, mataas ang bilang ng mga estudyanteng nakararanas ng pambubuli na nagdudulot ng matinding epekto sa kanilang pag-aaral at mental na kalusugan. Kaya naman mahalagang alamin kung gaano kalala ang problema ng bullying sa bansa at kung totoo nga ba ang mga sabi-sabing ang Pilipinas ang bullying capital of the world. Alamin natin sa fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake. Noong 2018, lumabas ang ulat mula sa PISA o Program for International Student Assessment na nagpakitang mahigit 65% ng mga 15-year-old na estudyante sa Pilipinas ang nakararanas ng bullying sa paaralan. Ito ang isa sa pinakamataas na bilang sa buong mundo noong panahong iyon. Dahil dyan, may ilang media reports at social media posts na tumawag sa Pilipinas na bullying capital of the world. Pero ang tanong, opisyal ba ang titulong ito? Ang sagot, hindi. Walang international organization tulad ng UNESCO, World Health Organization o United Nations na opisyal na nagbigay ng ganitong title sa Pilipinas. Isa lamang itong term na ginamit para bigyang diin ang bullying situation sa bansa. Pero hindi ito opisyal na label. Kaya ang claim na ang Pilipinas ang bullying capital of the world,
partially fake. Totoo na nangunguna tayo sa mga kaso ng bullying, pero fake ang opisyal na pagkakatawag sa Pilipinas ng bullying capital of the world. At para sa Fact or Fake, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Oras po natin sa buong Pilipinas. Ito na, oras. 14 na minuto makaraan ng bago mag-11 ng morning. Balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, umabot na sa mahigit 250 overseas Filipino workers ang humiling ng repatriation sa gitna ng tumitinding bakbakan sa pagitan ng Israel at Iran. Ito ang kinumpirma ng Philippine Ambassador to Israel, Eileen Menjola, makaraang may proseso na ang pagpapauwi sa unang batch ng mga Pilipino sa kanyang inihatid patungo sa border ng Jordan. Ayon kay Ambassador Menjola, sinalubong ng kanyang counterpart na si Philippine Ambassador to Jordan, Fred Santos, ang mga nasabing Pinoy at ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak. Sa kabila nito, aminado si Menjola na malaking hamon ang pagtawid sa border ng Jordan dahil sa mga peligrong hatid na mga missile, partikular sa Tel Aviv. Habang mahaba at malayo naman ang lalakbayin kung tatawid patungong Egypt. Actually, kung minsan touch and go siya kasi hindi mo alam kung anong oras darating yung... Tiyempuhan lang. Oo, tiyempuhan eh. Kagaya kahapon, gusto ko lang i-illustrate. Nandoon na kami. Inaantay lang namin mag-border gate talaga. Tapos ang problema noon, dun sa border, walang shelter. Ay, ganun? Oo, walang shelter kasi open siya. Disyerto ho yun eh. Naiiwan lang na structure doon, yung border mismo. Napakalungkot naman nun. Wala mo lang shelter. Di open sila. Samantala, muling ipinaalala ng embahador sa mga OFW sa Israel na nangangailangan ng tulong na nananatiling bukas ang linya ng kanilang komunikasyon para sa mga nais ng umuwi at sa pamilyang kanilang naiwan sa Pilipinas. Ang Philippine Embassy po, makukontak po ninyo. May 24/7 hotline po kami. Ito po yung plus 972-5446-61188. At saka yung Assistance to Nationals number po namin, plus 972-50-911-4017. Ito po, minaman po ito 24/7 ng mga tao natin. No? Katabi po nila yung telepono sa pagtulog. Kaya pag nag-ring ho, immediately masasagot. Yan po ang tinig ni Philippine Ambassador to Israel, Eileen Menjola, sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, nangangamba ang mga senador sa kaligtasan ng mga Pilipino sa Middle East sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Kasunod ito ng pag-atake ng Amerika sa mga nuclear facilities ng Iran. Naniniwala sina Senador Amy Marcos, Jingo Estrada, Joel Villanueva at Senator-elect Panfilo Lacson na may malaking epekto ang nagpapatuloy na girian ng dalawang bansa. Ayon kay Senador Marcos, pinangambahan nila na ang pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil may mabigat na implikasyon nito sa ekonomiya, lalo na sa mga sektor ng agrikultura, transportasyon at manufacturing. Iginit naman ni Senator Estrada na diplomasya ang dapat pairalin ng Israel at Iran sa pagresolba sa mga alitan at hindi karahasan. Nanawagan din si Senador Villanueva na dapat bumuo ng plano mga economic managers ng bansa upang maibsan ang negatibong epekto ng patuloy na bakbakan sa gitnang silangan. Samantala, nababahala naman si Senator-elect Lacson na posibleng magiging mitya ng pinangangambang ikatlong digmaang pandaigdig ang pambobomba ng Amerika sa Iran. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Bayan ng Kalibo sa may mga aktibidad ngayong araw sa selebrasyon ng San Juan de Bautista. May piyesta pa pala sila ron. Alamin natin ang report na mula sa DWIZ News FM Western Visayas, Richard Bertuso. Richard, go! Naghanda ng samot-saring aktibidad ang lokal na pamahalaan ng Kalibo kaugnay ng selebrasyon sa kapistahan ni San Juan de Bautista ngayong araw. Kabilang sa mga aktibidad na inihanda ang kainan sa Kali o Food Festival at maging Music Festival na nagsimula noong Hunyo 20. Ngayong araw naman ay may bakbakan sa Bugsayan sa isang patimpalak na karera ng mga bangka na gumagamit lamang ng sagwan. May sinasagawa ring Zumba sa Puok City Port, ang mga tradisyonal na palarong Pinoy. Kapariho ng pala
sa Cebu at Buksing. Inaasahan namang dadagsain ngayong araw ang ilang baybayin sa lalawigan ng Aklan. At kaugnay nito ay nakahanda naman ang mga kapulisan at iba pang force multipliers upang magbigay ng seguridad at panatilihing payapa ang selebrasyon ng kapistahan ni San Juan Bautista. Mula dito sa DWIC, Nas FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, Kai Soto sasama sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup. Alamin natin ang sports news mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Magbibigay suporta si Kai Soto sa Gilas Pilipinas bilang cheerleader sa 2025 FIBA Asia Cup sa Jeddah dahil sa kanyang proseso ng paggaling mula sa anterior cruciate ligament surgery noong Enero. Magbabahagi ng moral boost si Soto sa team mula sa bench habang pinapalakas ng coach Tim Cone ang roster kahit hindi pa siya handang makalaro. Maglalaan din ng tamang panahon ng Gilas para maibalik ng lubos si Soto. Inaasahan ang kanyang pagbabalik sa court sa Nobyembre o maaaring mas realistic ay sa Enero o Pebrero habang tinatarget ang World Cup qualifiers para sa 2027. Mag-aanda ang Pilipinas sa matitinding laban sa Australia, New Zealand at Guam sa grupo ng qualifiers. Pero bago iyon, kailangan muna nila magpakitang gilas sa Asia Cup sa Saudi Arabia kahit wala si Soto sa court. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Samantala, Anjo Iliana, binulgar na naging sila dati ni Chris Aquino sa loob ng 3 weeks lang, 3 linggo. Ha? Excuse me. Showbiz Balita. Sama. Showbiz Balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Anjo Iliana na nagkaroon sila ng panadaliang relasyon ni Chris Aquino noon. Sa interview ni Song Kiserna sa aktor para sa kanyang YouTube channel, sinabi ni Anjo na first time niyang aaminin na nagkaroon sila ng relasyon ni Chris since matagal na rin naman daw nangyari iyon. Nagsimula raw sila magkaroon ng relasyon na magkasama sila sa pelikulang Pempe ni Sarah at Pen noong 1995 at nagkaroon ng guesting sa Palibasa Lalaki. Ayon kay Anjo, sana raw ay hindi magalit si Chris sa kanyang ibubulgar na umabot lamang ng 3 linggo ang kanilang relasyon. Naghiwalay daw sila dahil noong minsang bumisita siya sa kondo nito ay may nakita siyang flowers kaya tinanong niya si Chris kung kanino galing ang nasabing mga bulaklak dahil may bulaklak din siyang daladala. Very casual na sinabi umano ni Chris na galing kay Robin Padilla ang nasabing mga bulaklak kaya tinanong niya raw itong muli kung naliligaw ba dito si Robin na sinagot naman daw ni Chris na boyfriend na niya. Sobra daw siyang nagulat kaya sinabihan niya raw ito ng, ha? Boyfriend mo si Robin, boyfriend mo rin ako? Na very casual na sinagot na naman daw siya ni Chris ng, yeah, including aga. Dahil dito kung kaya sinabihan niya raw si Chris na maging magkaibigan na lamang sila dahil nawindang daw talaga siya ng gusto sa pag-amin nito hanggang sa naging super close silang dalawa kaya't kinuha siya nitong ninong sa panganay na anak na si Joshua. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more with Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, make it fun. Ronda Pilipinas. Nakakaloka! Okay, teka muna. Siningil ng employer sa empleyado ang pagpapatahi ng uniforme? Alamin natin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito report ni Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito.
Siningil ng employer sa empleyado ang pagpapatahi ng uniform. Nako, bawal ito. Kagaya ng pagiging isang estudyante. Sa trabaho ay mayroon ding uniforme. Ngunit paano kung nirequire mag-uniform ang lahat ng empleyado tapos ikakaltas ang pinagpagawa nito sa kanilang sweldo? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Malinaw sa Labor Advisory No. 11, Series of 2014 ng Department of Labor and Employment na hindi maaaring ikaltas sa sweldo o pabayaran ng employer sa kanilang mga empleyado ang uniform ng kumpanya. Nakasaad sa batas na ang iba't ibang bagay na ikakaltas sa sahod ng isang empleyado tulad ng cash deposits for loss or damage, personal protective equipment o PPE, uniform o training fee ay tinatawag na unauthorized deductions. In short, dapat sagot ng kumpanya dahil gagamitin ito para sa trabaho. Kaya sa mga employer, ang bayad sa pagpapagawa ng uniform ay dapat kayo ang mag-shoulder para hindi kayo masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna ang mag-uniform. Hindi. Ang ating patamang quote of the day, laging may pag-asa basta may tiwala ka sa sarili. Maraming salamat, Pilipinas. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At happy birthday muna. Uy, happy birthday. Birthday ni Ate Selly. Happy birthday kay Pachol 19, Selly Ortega Bueno, DWIZ, and Aliw reporter, anchor ng Usapang Senado. Mukhang nagbakasyon na si Ate Selly, oh. Mukhang nagbakasyon na sa picture na yan, oh. Happy birthday din kay Rod Luna and from DWIZ Tech Iloilo. Happy birthday, pare! Maraming salamat, Pilipinas. At tabayanan niyo po ang susunod na programang Yes, Yo To Passion with Attorney Ferdito Passion and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Santeror Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bye!